Araw ng Biyernes. Narito ang biyaya natin at pagpapala mula sa mabuting balita. Atin lang ito pakinggan at unawain, naniniwala ako tiyak na ikaw ay pagpapalain. Halika at ating pakinggan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 13, verse 54-58, Biyernes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo ngayon, muli tayong nagkaroon ng panahon nang bumalik si Jesus sa kanyang tinubuang bayan pagkatapos mangaral at gumawa ng mga himala sa mga kalapit na bayan. Ang kanyang mga kababayan ay namangha sa kanyang itinuro at sa mga himala na kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi sila lubusang makapaniwala sa kanya dahil sa kanilang kaalaman kung sino siya at kung sino ang kanyang mga pamilya, kung saan siya nakatira at kung ano ang kanilang ikinabubuhay. Kaya, sinabi niya sa kanila kung gaano kahirap maging propeta sa sariling lugar. Naiintindihan ito ng mga pari, mga ngaral at mga ministro. Sa pagpasok pa lang nila sa kanilang ministeryo, agad silang napapailalim sa pagsisiyasat at pagpuna. Ang kaalaman sa isang tao ay maaaring isang kalamangan at isang pasanin. Isang kalamangan kapag ang tao ay katanggap-tanggap at mabuti sa mga nagsusuri sa kanila. Isang pasanin kapag nabigo silang ipagkasundo ang kanyang tao sa kung ano ang kanyang kalim na kayang gawin. Karaniwan, ang mantsa ay binibigyang diin, kaya ginagawa itong higit na isang pasanin kaysa sa isang kalamangan. Alam ito ni Jesus. Nakalulungkot na maging ang kanyang sariling mga tao ay nabigo sa pagsubok. Nagseselos ba? Ito ba ay taos-pusong pagdududa at hindi paniniwala? Naging tapat lang ba o sadyang kamangmangan lang? Kung tungkol kay Jesus, ito ay higit pa sa kawalan ng pananampalataya. Nakita niya kung ano ang nasa puso nila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga himala doon. Ang biyaya ng Diyos na ibinibigay ng libre ay dapat pagsamahin sa pananampalataya upang makagawa ng mga bunga at mga himala. Kung walang pananampalataya, ang biyaya ng Diyos ay hindi maaaring maging kapakipakinabang sa atin. Tinanggihan nila siya at kasama niya ang mga biyayang matatanggap sana nila sa pamamagitan niya. Ito ay isang aral sa pagiging maingat. Hindi tayo dapat humatol kaagad o gumawa ng mga konklusyon. Lagi nating bigyan ang mga tao ng benepisyo ng pagdududa. Ang ilang mga bagay tungkol sa isang tao ay hindi sapat upang matukoy at tukuyin ang isang tao. Tayo ay isang misteryo sa ating sarili. Marami tayong potensyal, alam ito ng Diyos. Thanks God. At ito pa ang isang unawa sa mabuting balita, halika pakinggan natin. Sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 13 verse 54-58, matatagpuan natin ang pagtatalakay hinggil sa kahinaan ng pananampalataya at hindi pagsunod sa tagapagligtas. Narito ang ilang aral at mga puntos na maaari nating mapulot mula sa talatang ito. Una, kahalagahan ng pananampalataya, importance of faith. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa tagapagligtas. Sa konteksto ng talata, ang kawalang pananampalataya ng mga tao sa Nazaret ang naging hadlang sa paggawa ng mga kababalaghan ni Jesus sa kanilang lugar. Pangalawa, pagtanggap ng pangangaral at katuruan, receiving preaching and teaching. Mahalaga ang pagtanggap at pag-unawa sa katuruan at patutuo ng mga propeta at tagapagligtas. Ang di pagtanggap at di paniniwala ay maaaring maging hadlang sa pagtanggap ng mga pagpapala at kaganapan sa buhay. Pangatlo, mahahalagang punto ng pananampalataya, important points of faith. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng bukas na puso at pananampalataya sa mga kababalaghan at salita ng Diyos. Ang tapat na pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat, pagtitiwala sa plano ng Diyos, trusting God's plan. Ang talata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa mga layunin at plano ng Diyos sa ating buhay. Ang hindi pagsunod at kawalan ng pananampalataya ay maaaring maging hadlang sa pagtupad ng mga kahilingan at plano ng Diyos para sa atin. Sa pagtatapos, sa kabuuan, ang San Mateo chapter 13 verse 54-58 ay nagbibigay ng lalim at mahalagang aral hinggil sa kahalagahan ng pananampalataya, pagtanggap sa katuruan ng Diyos at pagtitiwala sa mga plano at layunin ng may kapal.
Ipinapakita nito ang kahalagahan ng bukas na puso at pananampalataya sa harap ng mga kaganapan at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen. Thanks God, nawa nagustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. Anumang panahon, anuman ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.